Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin what's coming to you in the next 30 days. From the time na mapanood yung reading na to, dahil ito ay isang timeless reading, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see Taurus. Next 30 days. What is the energy in the next 30 days for Taurus? Okay. Yung iba sa inyo, Taurus, you are going to leave a situation. Aalis kayo sa isang sitwasyon na masasabi nyong tama na, sobra na, palitan na, very toxic. Ito yung relationship, no? Yung iba sa inyo, relationship to. Kasi kumbaga kayo ay nahimasmasan na kayo. Oo, nahimasmasan na kayo. Pwedeng friendship to, pwedeng romantic. Just take what resonates, no? It seems na hindi ka na naniniwala sa person na to because paulit-ulit na lang. Parang may pattern itong person na to na paulit-ulit na lang niyang ginagawa na para sa'yo, you cannot take it anymore. Kumbaga, binigyan mo ng chance, yes, twice, 2 beses, pero pangatlong beses and more, tama na. Ganon. So, you are protecting your energies right now. Niiwasan mo na maging marupok. Some of you naman, merong magandang opportunity for you. This can be opportunity for new career. Pwedeng, itong career kasi na to, or magandang opportunity na to sa'yo para kumita ng pera is, meron siyang freedom, no? May kalayaan ka na magawa yung gusto mo. Kumbaga, hindi siya nakatali, no? Hindi yan, halimbawa, hindi ka nakatali sa specific na oras ng pagtatrabaho. Kumbaga, parang mala freelancer yung dating. Yung iba naman, maaring ito ay isang business opportunity sa'yo or earning opportunity na kung saan kahit anong oras ka magtrabaho, okay lang. Kasi maaring hindi ka nire-require na mag-clock in, clock out, ganun. So, yung iba, meron ditong merong offer may nag-o-offer ng opportunity na kailangan ng kontrata. Oo. So, just make sure na nabasa mo yung kontrata. Kasi mahirap yung pipirma ka na lang, tapos pag nagka-problema, hindi mo pala alam na nasa kontrata pala yun. Hindi mo nag-agree ka, pero hindi mo pala yun gusto. So, pay attention to that. Some of you are also going to let go of an unhealthy habit. So, kahit anong unhealthy habit to, pwedeng bisyo, kahit anong bisyo. Or anything na alam mong hindi nakakabuti para sa'yo. Like, for example, pagpupuyat, pagkain ng unhealthy foods, or alam mong bawal sa'yo, kinakain mo pa rin. So, you're going to rearrange your anong tawag doon? Yung lifestyle mo. Oo. You're going to have a healthier lifestyle. So, sa iyong money, career, finances, kaperahan. Diba? You have the Queen of Discs. This is stability in your career, in your finances. This is also your energy.
maaring meron kayong mga stable na projects na pangmatagalan na like for example, yun nga, gaya na sabi ko sa inyo, pipirma kayo ng kontrata sa trabaho or isang business deal na long term. Ayan. Meron ding leadership role for you. You have the Six of Swords. Yes, you are moving to a new direction. Oo. Yung iba, 'di ba nabanggit ko sa inyo kanina na maaring aalis kayo sa isang toxic environment. So, sa career path ninyo, mas makakahanap kayo ng opportunity na hindi masyadong toxic. Siyempre, hindi naman mawala rin na may mga ganun paminsan-minsan. Kasama yan sa challenge. Pero hindi yung talagang parang ayaw mo nang pumasok sa trabaho, saka toxic ka ng trabaho na yan. So, you are moving to a new direction. New career path, new source of income, pwede kasing nag-shift din yan, like from business to career, to business to job, job to business, or freelancing. Sa love life, okay. Sa love life, pwedeng kayo ay, oh my God, yung iba ikakasal, oo, or papasok sa isang napakaseryosong relationship, commitment. Yung iba suswertehin kayo sa relationship. Like, kahit na may karelasyon kayo ngayon, yung combination ninyong dalawa, yung team ninyong magjowa, in the next 30 days, may mga maa-attract kayong good luck, mga opportunities na babago sa buhay ninyo. So, mas maganda you work as a team, you support each other. Kasi kung kayo ay will go against each other, pareho kayong talo. Pero kung kayo yung mag-team up, no? Eventually, you will see great results. You will, kumbaga mas magiging progressive yung inyong pagsasama. Oo. Lalo na kung kayo ay may projects or kahit na magkaiba kayo ng gusto sa buhay, sinusuportahan nyo yung isa't isa. 'Di ba ganun naman dapat sa relationship. You support each other's mga trip sa buhay. Let's see ano pa. And also, ito, very specific message. Kung meron kayong karelasyon na merong inaayos sa kanyang marriage. Ibig sabihin, dati na siyang kinasal. Tapos, nagkaroon kayo ngayon ng relasyon. Or meron siyang issue sa previous marriage niya. Ito ay maayos na. So, magagawa niyo na ng solusyon yun. O, ayan. Psychic protection. Protect your energies. Focus on your relationship. And peace. Ayan. Kapayapaan ng isip. So, ayan din yung ibibigyan nyo ng attention ngayon in the next 30 days. Yung peace of mind ninyo. You will also, yung iba sa inyo meron kayong psychic gifts or may alam kayo ng mga protection rituals para proteksyonan yung energy nyo from the people na nagsisend ng evil eye. Yung iba naman, yung iba magsisettle. Like, pwedeng in the next 30 days, may engage ka. Tapos, paplanuhin nyo na yung kasal, no? Yung commitment with your person. Meron din ditong pagpapatawad, no? So, this can be someone na nagkaroon kayo ng alitan. So, merong hihingi ng tawad. It's either ikaw or the person na ka-deal mo. If you avoid conflict to keep the peace, you start a war with inside yourself. So, this is, I think yung peace of mind na yan yung dahilan kaya magkakaroon ka ng peace of mind dahil may kakausapin ka ng tao na finally magkakaliwanagan na kayo kung ano yung issue naging problema nyo in the past at malilinawan na ganun pala, no? Tapos you will just move on na okay, tapos na, let's move on. Embrace the change. A resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. Meron daw new beginnings. Kaya dapat bukas ka sa mga pagbabago na yan. Kahit ano naman, pwede natin baguhin sa atin, no? Lalo na kung
Ito yung makakapagpabuti sa ating sarili. Pwedeng sa mind, sa body, sa spirit natin. So, be open to change. Dahil yan yung magbibigay sa'yo maglilid sa'yo sa new beginnings. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.